What's up mga ka-hybrid at mga ka-farmers po natin dyan. Isang magandang araw na naman po sa inyo, sa lahat po ng mga sumusuporta po sa aking channel, at welcome back again to my YouTube channel. At itong video na to ay isi-share, gusto ko lang po i-share sa inyo mga ka-hybrid yung aming paglaland preparation dito po sa sibuyas, no? Kung kayo po ay nakapag-try na po ng magsibuyas, ay gusto ko rin po i-share din yung aming nalalaman, no, yung mga technique ng aming paglaland preparation, no. So ngayon, bakit po ay naisipan po naming tanim ng sibuyas ng mga ka-hybrid nitong darating na dry season. So ngayon kasi mahal na naman po kasi ang sibuyas ngayon mga ka-hybrid. So nagre-range po ngayon ng per kilo ng 150 to 130 ang mga ka-hybrid ang presyohan po ngayon mga ka-hybrid. Pero dito sa area na to mga ka-hybrid ay kaya po namin naisipan magtanim dito ay syempre unang-una malapit po sa daan, no, mga ka-hybrid, kaya po naisipan namin na magplano magtanim ng sibuyas, no, mga ka-hybrid. So dati po namin itong sinakan na dati po ay kami po ay tumama dito ng tinanim na super hybrid rice na NK5017, na kung saan ay kami po ay tumama ng at kumita rito mga ka-hybrid, no. Mga ka-hybrid ay hindi ibig sabihin ay nagtanim po kami ng sibuyas dito sa area na to na sa hektarya, dahil meron po kaming itinanim na pinupunla na super hybrid rice na SL19 mga ka-hybrid ng SL Agritech, no, mga ka-hybrid. Doon sa area namin, doon sa Gawe, doon sa dating ito yung binlag ko dati noon na dito po yung sa area na to ay nagtanim po kami ng super hybrid rice din yan na ngayon SL19 yung iano namin yan, itatanim, dahil nga yun po yung bigay din ng DA, no, galing dito sa amin mga ka-hybrid. Ang balak po sana namin itatanim ay SL20. So ang available na lang po ay yung SL19 na lang mga ka-hybrid, dahil gusto namin magtanim pa uli ng NK, dahil hindi naman po pwede na paulit-ulit po yung aming itinatanim na NK kasi baka magkasakit na naman. So sa susunod uli na cropping, no, mga ka-hybrid. So pero bago yan mga ka-hybrid ay syempre isa-shoutout ko muna yung aking professor sa TESDA mga ka-hybrid. So unang-una kong isa-shoutout po dito si Sir Eman Gabaw, na shoutout sa iyo sir, at napakabait mo sir na aming instructor, dahil kayo po ang inspiration namin para po matuto sa driving lesson ng mga ka-hybrid. So susunod ko si shoutout ay ang aking mga kaklase, no, sila Angelo Villa Martinez, CJ Romero, CJ Gregorio, Daos Villa Alexis, Gerald Astrero, Jesse Herman Dulias, Joe Samuel de Guzman, John Garampil, si Joria Monorondos Calderon, ayan, si Joshua Ortiz, ay si Kuyang June Villa, yan, si Ate Lerma Tarektakan Escobar, kay Limpot, kay Limwell, yan, shoutout sa inyo, at si Joan Liwanag Galope, shoutout sa iyo, no. Mira Garcia Marcos, at si Kuya Berhel Magaway, at sa aming presidente na si Kuya Rene Encarnacion, yan, shoutout sa inyo mga aking mga classmate, no. Maraming salamat sa inyo, sa inyong mga suporta rin, na kayo po ay palagi nakantapay sa akin channel yan. So yan, dako na tayo doon sa aking sa aming land preparation mga ka-hybrid. So tara, samahan nyo po ako at pakita ko po sa inyo yung aming paglaland preparation dito. So tara, let's go! Yan, so magandang araw mga ka-hybrid, mga ka-farmers po natin dyan, at Lakbay Farm Vlog, nagbabalik muli sa aking YouTube channel. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, pakit na rin po notification bell para lagi po kayo updated sa mga bagong upload sa mga videos ko.
So ngayong araw mga ka-hybrid ay nandito po ako ngayon sa aming area kung saan ay nagplano po kaming magtanim ng sibuyas, no mga ka-hybrid. So ngayon makikita nyo rito sa likuran ko mga ka-hybrid yung paglaland preparation namin mga ka-hybrid, no. So share ko lang sa inyo mga ka-hybrid kung paano po mag land preparation ng isang, kung kayo po ay magtatanim ng isang sibuyas mga ka-hybrid. So makikita nyo natin mga ka-hybrid, no. So ito, so ayan, so halos tapos na mga ka-hybrid yung paglaland preparation, no, sa sibuyas. So bakit nga po kami mga ka-hybrid na plano magtanim ng sibuyas? So, mga ka-hybrid, bakit hindi palay or bakit sibuyas mga ka-hybrid? So syempre mga ka-hybrid, mas mahal po kasi yung bentahan ngayon yung sa market ng sibuyas mga ka-hybrid. Kaya po napilitan namin magtanim po kami ng sibuyas. So ito po yung dating tinaniman namin dati ng NK5017, no? Kung saan ay kami po ay mga ka-hybrid ay tumama dito mga ka-hybrid. So ang problema lang mga ka-hybrid ay tinamaan ng ulugo dahil sobra nga pong nitrogen ang nagkaroon dito sa aming palayan, no? So dahil nga paulit-ulit po yung taniman dito ng palay, susunod sibuyas, no mga ka-hybrid. So marami po kasi nakukuhang nutrients o nitrogen ang isang palay mga ka-hybrid, katulad nung sinundan nung aming last na aming tinaniman na NK na marami pong pataba na fertilizer ang na-apply po ron mga ka-hybrid. So kaya po nangyari ay nag-cause ng lodging o pagdapa mga ka-hybrid. So ngayon share ko lang sa inyo mga ka-hybrid itong land preparation. So kaya kami ay nagtanim ng sibuyas, no. So isang dahilan din kung bakit kami nagtanim ng sibuyas, dahil nga syempre ay mas mahal yung presyo ng per kilo ng sibuyas kaysa sa palay, no mga ka-hybrid. So imagine mo mga ka-hybrid ay nasa 25 kamo na lang ang per kilo ng palay, pero ang sibuyas umabot po ito ng mga 50 above mga ka-hybrid. So ang presyohan po ngayon mga ka-hybrid ng isang kilo ng sibuyas ay umabot pa rin po ng 100 above, 130, 120 mga ka-hybrid nyo. So yan, mahal pa rin. Kaya po nagplano po kami nitong dry season ng pagtatanim ng sibuyas. So meron po kami tinanim dati sa isang area po namin ay nagtanim din po kami ng super hybrid rice na SL19 mga ka-hybrid. So i-update ko po kayo doon kung ano po yung crop standing ng SL19, no. Pero sa ngayon mga ka-hybrid, dito muna tayo sa tinaniman namin ng sibuyas mga ka-hybrid, no. So i-share ko lang sa inyo yung diskarte o yung paglaland preparation namin dito sa sibuyas dito sa aming area, no mga ka-hybrid. So tara, bisitahin nyo ako kung paano po nila ginagawa yung daanan ng tubig, paano yung pilapil, yung paano yung diskarte nila mga ka-hybrid, no. So tara, let's go. So yeah, what's up mga ka-hybrid? At tingnan natin yung paano landform dito sa ginawa nilang dito, no mga ka-hybrid. So ayan, ay ready na uli yung ating operator. So sisilipin natin mga ka-hybrid yung paano ba ginagawa yung paglaland preparation nya, at pwede na itong taniman mga ka-hybrid. So yan, so lapit tayo rito. So yan, so ito na mga ka-hybrid yung natapos, no mga ka-hybrid, no. So yan, so lapit tayo rito. So yan mga ka-hybrid ay tayo. So ganyan yung ginagawa ng isang paglaland preparation, no, land platform, no. Kung saan ay dito sa bandang area na to, itong ganyan lapad na yan, diyan po talaga itatanim yung ating matudling ng sibuyas. So ayan mga ka-hybrid, so yan ang ginagawa niya. Yeah. So hintayin natin dito, pumunta rito ulit mga ka-hybrid, no. So dito ang gawin na to, ito yung ay daanan ng tubig. Yan. So ang gamit po namin dito ay water pump. So manggagaling po yung tubig doon hanggang doon. Dito po siya dadaan. So yan mga ka-hybrid. So tara, tingnan ulit natin, no.
So ibababa yan mga ka-hybrid, oh. Ayan. Diba? Napakabilis mga ka-hybrid. At pantay pa yung pagkaka ano niya. Land platform. O, diba? So yun lang mga ka-hybrid, ay share ko lang sa inyo yung aming technique kung paano po mag land preparation para po sa inyong sibuyasan o mga ka-hybrid. So paki-comment below po mga ka-hybrid sa mga naka-experience din po na magtanim ng sibuyas, kung ganito rin po ba yung inyong pagpapaland preparation mga ka-hybrid, no? So syempre, bakit po kami po ay nagsibuyas? Syempre yung kinita po namin na aming yung naka-jackpot po kami rito, no? Dati na nagtanim po kami ng NK5017 dito, ay dito po namin na pinuhunan yung pagtatanim ng sibuyas mga ka-hybrid. So yan. So, 1 hectare ito mga ka-hybrid. Yan, so lang mga ka-hybrid, share ko lang sa inyo yung aming pagtatanim dito sa aming area, no? So ngayon, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe, pahit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong upload sa mga videos ko. At ngayon, mainit na, sobrang init na mga ka-hybrid. So, share ko lang. Yan, maraming po salamat, ingat po at God bless.